Alinsunod sa utos ni Pangulong Aquino, nito lang nagdaang Biyernes na iain na ng Department of Justice ang motion para iurong ang kaso laban sa tinaguriang Morong 43 mula sa Rizal Regional Trial Court. Nakatutok live si Susan Enriquez. Susan. Mike, inihain ang motion to withdraw information laban sa Morong 43 dito sa Regional Trial Court sa bayan ng Morong Rizal, kung saan dinampot ang Morong 43 nitong nakalipas na buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Pinangunahan ni State Prosecutor Gerard Gairlan ang paghahain ng motion bago mag-alas 3 ng hapon. We'll just wait for the order of the court. Kasi motion to eh. So we're requesting the court to grant our motion to withdraw the information. So the ball is with the court na kung i-withdraw nila or hindi. Pero pag-aaralan pa ni Judge Gina Escoto ng Branch 78 Morong RTC ang motion ng DOJ. Maaari raw siyang magtakda ng araw ng pagdinig o maaaring magpalabas agad ng desisyon. Pwede rin daw na agad niyang iutos ang paglaya ng Morong 43 sakaling wala ng kumontra sa motion ng DOJ. Baka mamaya o bukas may order na yon. Ano yung order? Yung order? Nakaki-judge na yun. Matatanda ang bago iutos ng Pangulo ang pag-uurong ng mga reklamo laban sa Morong 43, inaresto ng mga sundalo ang grupo sa hinalang mga miyembro sila ng New People's Army. Mariin nila itong itinanggi. Kaya kasunod ng kabi-kabilang pagprotesta para sa pagpapalaya sa Morong 43, noong December 3, nag-umpisa silang mag-hunger strike at fasting kasama ang mga kamag-anak nila. Ang inaasahan ngayon ng Morong 43 at mga mahal sa buhay, magkasama-sama sila sa Pasko. Sana nga po bukas, kung pwede bukas na rin ma-release na rin sila. Kasi bawat araw po na nasa loob sila pahirap po sa amin yun Kanina, nagrally sa DOJ ang mga miyembro ng Health Action for Human Rights. Iginiit nilang palayain na ang Morong 43. Nung hinuli nila yung 43, kasama yung 5 na sinasabi nilang umamin, ay pinahirapan at walang access sa counsel. Kaya anumang sinasabi nilang pag-amin ay walang katuturan, walang kabuluhan. Ilan sa Morong 43 at kamag-anak ang humiling ng apology mula sa AFP at PNP. Pero sabi ng AFP at PNP, hindi sila hihingi ng paumanhin dahil ginawa lang nila ang kanilang tungkulin. Handa naman daw ang mga sundalo at pulis na humarap sa anumang kaso. There will be a court suing us, an order suing us. Then we are ready to answer. We are now leaving the endeavor, the act to the Department of Justice. Umaasa ang pamilya ng Morong 43 na sa lalong madaling panahon ay makapagpapalabas ng desisyon ng Korte sa inihaing motion to withdraw information upang sa darating na Kapaskuhan ay makapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Meron pong rekomendasyon si Presidential Assistant for Special Concerns Magdangal Elma at yan ay para hindi mauwi sa wala ang Truth Commission. Ang bungkahi po ni Attorney Elma, ipasa na lang sa Presidential Commission on Good Government o PCGG ang pag-iimbestiga sa mga katiwalian sa gobyerno. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa desisyon ng Korte Suprema, unconstitutional ang nilikhang Truth Commission na mag-iimbestiga sana sa mga umano'y katiwalian ng Administrasyong Arroyo. Pero nakaisip si Presidential Assistant for Special Concerns Magdangal Elma ng bagong paraan para matuloy ito. Sa isang memo, inirekomenda ni Elma sa Pangulo na ipasa na lamang sa Presidential Commission on Good Government o PCGG ang trabaho ng Truth Commission. Matatandaan ang PCGG ay tinatag sa bisa ng Executive Order No. 1 ni dating Pangulong Cory Aquino para imbestigahan ang mga umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos. Pero ayon kay Elma, di lamang ito ang trabaho ng PCGG dahil nakasaad din sa executive order na nagtatag dito na pwedeng paimbestigahan ng Pangulo sa PCGG ang iba pang kaso ng katiwalian. Sa rekomendasyon din ni Elma, sinagot niya ang mga puna ng Korte Suprema laban sa Truth Commission at kung bakit di ito maaring ipuntos laban sa PCGG. Ayon kasi kay Chief Justice Renato Corona, tanging Kongreso lamang ang maaring magtatag ng isang public office tulad ng Truth Commission. Sa kaso ng PCGG, sabi ni Elma, walang duda sa constitutionality nito dahil ito ay tinatag noon ni Mrs. Aquino pagkatapos ng People Power Revolution, ng panahong meron pa siyang taglay na legislative power. Hanggang ngayon, nananatili raw batas ang EO1 ni Mrs. Aquino.
punto pa ng Supreme Court sa Truth Commission. Nilalabag daw dito ang Equal Protection Clause ng saligang batas dahil tanging ang Administrasyong Arroyo ang target nito. Ayon kay Elma, sinabi na noon ng Supreme Court na hindi lumalabag sa Equal Protection Clause ang PCGG. Ayon sa PCGG, nabalitaan na nila ang rekomendasyon ni Elma pero wala pa silang opisyal na pahayag sa ngayon. Pag-aaralan naman daw na Executive Secretary Paquito Ochoa ang rekomendasyon ni Elma. Si Elma, dating Court of Appeals Justice, ay naging chairman ng PCGG noong Administrasyong Estrada. Rekomendasyon din niyang iutos ng Pangulo na ipasa ng Truth Commission ang kanilang mga nakalap na ebidensya sa PCGG. Pwede naman daw ibalik ang mga ito sa Truth Commission sakaling payagan na ito ng Korte Suprema. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Bukas na po ang biyahe patungong Indonesia ng Philippine National Football Team at yan ay sa pagsali nila sa semifinals. Kaya naman todo ensayo ang mga binansagang Ascals. Nakatutok si Mark Sembrano Y mula sa Luzon. Mark. Mike, dumaan nga sa isang matinding ensayo ang Philippine National Football Team na mas kilala bilang Ascals dito sa University of Makati. Puno ang schedule ng Ascals isang araw bago lumipad patungong Jakarta, Indonesia. Doon lalaruin ang semifinals match ng koponan kontra Indonesia sa Huwebes, December 16. Pero kaninang hapon, nakuha pa ng buong team dumalo sa palasyo para sa isang courtesy call. Mismong si Presidente Aquino ang nagbigay puri sa kanila. Mula roon ay dumiretso na ang Ascals dito sa University of Makati para mag-ensayo. Matinding passing drills, offensive setup at defensive strategies ang tinutukan ni Coach Simon McMenemy. Bawat galaw ng mga player, tinutukan ng fans. Si Chris Greatwich, siya yung naka-goal sa Vietnam eh. Yung unang goal natin. Si Miletrich po. Kasi po cute siya. Pili magkapatid, promise. Idol na idol ko yun. Kasi ang gwapo-gwapo nila. Ang Ascals naman, di pa rin makapaniwala sa suportang kanilang nakukuha. Honestly, we're kind of just settling down after all the overwhelming experience, coming back here and then getting all these amazing fans coming out, and so we're just kind of preparing for the Indonesia game. No, it hasn't really hit home yet, I don't think. It's great though, no, seriously, it's great that we can get everyone to watch this training session. I didn't expect this many people to be here. We all have belief in our own ability, and we believe we can beat any team. Yung i-contain na namin sila sa sa bilis nila. Yan, i-stop na namin sila tapos yun, mag-create lang kami ng sarili naming tactics sa kanila. Mike, kanina pagkatapos ng game nagkaroon ng blessing para sa matagumpay na performance ng Philippine National Team sa Jakarta, Indonesia. Bukas alas 9 ng gabi ay nakatakda ng lumipad ang buong koponan sa Jakarta, Indonesia. Sasakay sila sa flight ng alas 9 ng gabi. Ang tanging nilang pinagdadasal, Mike, ay ipagdasal sila ng lahat ng fans, hindi lamang ng football, kundi ng Philippine sports. Mike? Ipagdarasal natin ang Ascals. Maraming salamat, Mark Zambrano. Up next, official engagement photos ni Prince William at Kate Middleton sulyapan. At ang highly commended citation ng 24 Oras sa 15th Asian Television Awards. Tutukan yan dito sa 24 Oras.